Hi guys! Today, let's do, actually hindi ko pa alam kung anong title nitong video na to, pero ang daming nagtatanong sa akin kung paano ko daw nalalaman kung yung makeup expired na, and paano ko ba nililinis yung makeup ko, pati yung brushes ko. Pero ang gagawin ko ngayon, spot cleaning lang ng brushes. And paano ko na-maintain na malinis yung aking makeup. From time to time, marami ako nare-receive na makeup products. And alam niyo naman yun, if you're watching my vlogs, and I'm not complaining, ina-embrace ko lahat. Para kasing yun na yung kasama na yun sa ginagawa ko. Hindi lang ako, syempre, yung mga fellow vloggers and vloggers, para matry namin, para gawa namin ng review. Alright, ang haba na ng intro ko. Yung mga makeup ko, as you can see sa likod, hindi ako hoarder. Hindi ako hoarder niyang lagay na yan. Hindi ako nag-hoard. As much as possible, kapag hindi ko na ginagamit talaga, it's either pinapamigay ko na or binebenta ko sa aking pre-loved shop. Sa Shopee, sa Shopee, inaano ko rin siya, binapost ko doon. So, talagang dinidispatch ako yung mga makeup na hindi ko naman ginagamit. It's either hindi ko siya nagustuhan or hindi pwede sa akin or doble na products na meron ako. Hindi nalingid sa kaalaman nyo na nagpe-pre-love makeup sale ako. Paano ko ba minimake sure na malinis yung products na binibenta ko? And hindi lang yung binibenta ko, syempre yung nandito sa collection ko, sa mga ginagamit ko, how do I make sure na they are clean? Later, papakita ko sa inyo kung paano ko sila nililinis. But for now, dun muna tayo sa paano malalaman kung expired na yung makeup. So, meron ako dito, Exhibit A. Mula nung nagsimula ako ng YouTube, around 3 years ago, ayan, I already have this, and parang ayaw ko siyang pakawalan kasi alam niyo yung meron siyang sentimental value. Kaya, I don't wanna let it go. And tsaka, Diyos mio, pag pinre-love makeup sale ko yung Sansan, kumusta na magkano? Baka naman na ako pa magbayad. Base dito sa lalagyan, wala siyang nakalagay na expiry date. Siguro meron, pero nasa box. Kaso wala na yung box. So, usually, gano'n naman yung nangyayari. Tatapon natin yung box. Parang may naalala ko, may isang lipstick. I think this one. Yung creamy matte. Yan. Yung creamy matte, nilagay nila yung manufacturing date dun sa tape. Eh, di ba tatanggalin mo yung tape para ma-open mo siya? Itong tape na to, di ba? So, ayan, kaya hindi ko talagang tinanggal yung tape kasi nga, hindi ko na malalaman kung kailan siya may expire. Or, kung gaano katagal, gaano katanda na tong lipstick na to. Ito din, Sansan din to. Hindi ko rin alam kung saan makikita. Walang nakalagay. Siguro nga, nasa box. Unang-unang batayan ko is yung itsura. Sa akin, pag tinignan ganyan, parang okay pa rin naman siya. Pag hinawakan ko, hindi na siya kagaya nung dati. Dried up na siya. So, iba na yung consistency. Unlike nung first time na nagamit ko siya. Naalala ko to, nung ginamit ko siya para siyang, para siyang butter. So, ngayon, hindi na dried up na siya. So, this is no good na. Tingnan niyo yung itsura, oh. Next one, matagal na rin to sa, matigas lang yung nasa labas, pero yung sa loob, okay pa. I don't like the smell na. Amoy, mapanghi. Oo nga, amoy mo. Yan. Sa amoy, sa itsura niya, how it feels. Ito naman, sa lipstick, I have this Ever Bilena Offbeat Pink. Bago pa ako mag-YouTube. So, I think mga 4 na taon na siya sa akin. Okay ba rin yung amoy niya? Yung shade niya, wala naman akong nakikita hindi maganda sa kanya. So, para sa akin, okay pa to. So, how do I prolong my makeup? Paano ko pinapahaba yung buhay ng makeup ko? So, I have this makeup sanitizer, Laverne Makeup and Beauty Tools Sanitizer. It is 99.9% lab tested and effective. Ipapakilala ko siya sa inyo. I don't know if meron ng ganito dito sa Pilipinas, pero mostly nakikita ko ng makeup sanitizer imported galing sa abroad Pero ito, it's from the Philippines and available siya sa Pilipinas. I will be putting the link sa description box. It eliminates harmful bacteria within 60 seconds of contact. Yes.
True. So, this is what I use sa makeup ko. Pag magpe-pre-loved makeup sale ako, ini-spray ko lang siyang ganon sa makeup. I-spray ko lang siyang ganon. Hindi ko na siya pupunasan. Ganyan lang. Hintayin ko lang siyang tuyo. And then, syempre, hindi ko siya tatalsikan ng laway. Nagsasalita lang ako ngayon. Tumatalsik kasi yung laway ko. Pero, ayan, i-expose ko lang siyang ganyan. And I'll wait. Siguro mga around 8 to 10 seconds tuyo na yan. Kasi para rin siyang alcohol na nag-evaporate. Pero, unlike alcohol, meron siyang emollients na hindi nakaka-dry up ng makeup. Corrected by. For sure naman, naririnig nyo ako, diba? Naglalaro kasi siya eh. Okay, as in, spray lang talaga. Spray sa powder, spray sa eyeshadow palette, and pwede rin siya sa mascara. So, syempre, hindi ko ibabalik kagad. At hindi ko isprayan yung dun sa loob sa mismong product. Yung wand lang. Ganun din sa mga liquid lipsticks. Yung applicator niya. Syempre, dun lang sa doe foot. And then, I will wait around 10-20 seconds. Saka ko siya ngayon ibabalik dun sa pinakalalagyan niya. Why am I saying this? Syempre, kasi importante, hindi lang sa mga makeup artist. Kasi for sure, makeup artist, alam naman nila na kailangan malinis yung mga makeup nila na ginagamit. Para sa mga ordinaryong taong kagaya ko na mahilig sa makeup, syempre, kailangan din natin nililinis yung makeup natin kasi hindi natin alam, mamaya naiwan natin naka-expose and hindi natin alam kung anong mga bacteria na ang nasagap ng makeup. Sometimes, diba, may mga kaibigan tayo or kahit yung mga closest friends natin na gustong iswatch yung makeup natin. And hindi naman dahil sa wala tayong tiwala sa hygiene ng tao, pero kailangan i-clean natin. So, yun ang ginagawa ko. Ini-spray ko lang tong sanitizer and wala, malinis na siya. And ako, lalo na sa lipsticks, 'di ba? Minsan may friends tayo na, uy, paano naman, pairam naman ang lipstick mo, 'di ba? Or kunwari yung kaway mo, 'di ba, ginamit yung lipstick, may hidden kaway. Joke lang. Or wala talaga nangihiram ng makeup mo or ng lipstick mo. Sometimes, diba, pag nag-re-apply tayo, kunwari kakain ka, tapos kinain mo, let's say, tahong. Medyo may pagkabarubal kang kumain. Ganyan. Oo, diba, no? Parang si mama. Tapos, may tahong ka pa palang naiwan dito, nag-re-apply ka ng lipstick mo. Tapos, naiwan yung tahong. Tahong talaga. Siyempre, pagkain yun, nag-ano siya, what do you call that? Yung decompose. Decompose. May mga terms ko talaga, no? Pwedeng maging cause yun ng pagkasira ng makeup product or particularly lipstick. Pwede rin pala itong gamitin sa pag-buo ulit ng compact. Kunwari nabasag yung blush on nyo or eyeshadow, yung pan. Para ma-revive nyo siya, you can use this. Mas gusto kong gumamit nito kaysa sa alcohol kasi yung alcohol, nakaka-dry siya. Meron akong nabasag na eyeshadow palette. And, ayun, parang nag-dry yung formula. Hindi na siya ganun ka-creamy and buttery. Doon ko na-prove na yung alcohol talagang it's drying. Pero ito, it has emollient. So, kahit na madurog and then buuin mo ulit. Ito, nabuo ko to using this sanitizer. And okay naman siya ulit. Ayan. Siguro I will give it mga overnight para sure na talagang tuyong-tuyo siya. Siguro naman nag-gets nyo na yung importance ng paglilinis ng makeup para maiwasan natin yung kumalat yung germs. We have to sanitize our makeup. So, hindi lang yung makeup, of course, yung tools. Ginagamit ko rin to sa aking mga brushes. Pang spot clean. Kagandahan dito is, spray ko lang siya, and then, punas-punas dun sa towel. And then, after ilang seconds lang, siguro mga 10 to 15 seconds, tuyo na siya and ready to use. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Kaya, I dare you. Halukayin nyo ngayon yung inyong makeup dresser, yung vanity table nyo. Tingnan nyo yung mga makeup nyo. Okay pa ba siya? So, mamaya nagde-deteriorate na siya. Nagsa-self-destruct na siya. Sana na-impart ko sa inyo yung importance ng cleanliness sa makeup. Dapat hindi lang sa face, kundi sa inilalagay natin sa face. Para na rin mapatagal yung buhay ng makeup natin. Highly recommend this Laverne The New Habit Makeup and Beauty Tools Sanitizer. Available siya sa travel size na worth
399. And then, itong malaking size, this one cost 599 pesos. Alam ko medyo may kamahalan siya, pero isang spray lang okay na. Bakit yung mahuhulog na yung ilaw ko? Die! Ilagay ko yung link ng Laverne sa baba, sa description box if you're interested in getting this. Sana rin nakatulong yung konting tips ko. Hindi ako expert sa mga ganito guys ha, pero based on experience, lahat ng shinare ko ngayon. So far, okay naman sa akin, effective naman sa akin yung mga yon, pati yung pag-check ng makeup, kung okay pa siya. Hindi ko nabanggit na yung scent niya, it smells like perfume, pero hindi siya matapang. Very faint yung amoy. So, hindi kakaiba yung amoy niya. So, it won't make your brush or your makeup na amoy funky, hindi naman. Yun lang guys, if you have questions, comment lang kayo sa baba. I would be very happy to answer them. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Bye!